ating panahon. But anyway, thank you kay Lord na natapos po natin ang January. Amen? No? So, kailan lang tayo, Brad, nag-January 1? Ngayon, coming naman ang Valentine's nila. Okay? Sila lang na mga single ang excited. Okay? I hope excited pa rin kahit married. Amen? Oh, excited every day. Hindi na Valentine's lang. Okay? Kaya sa mundo yan. Alright, di tayo magtagal please. Okay? Once again, tayo. Okay? Short na lang ang ating time. But anyway, no, maka-learn tayo this evening. Genesis 2:18, Genesis chapter 2, verse number 18. Chapter 2, verse 18. Chapter 2, verse 18, ready? Verse 18, read, "And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him." Amen. Dear God, salamat this evening. Salamat, Lord, sa mga testimony and blessing for this week na aming na-encounter even last week. Salamat sa mga accomplishments. Salamat, Lord, sa mga blessing. Especially, Lord, nakashare ng gospel sa mga classmate po ni Princess. And it's my prayer na mag-grow ang Word of God na kanilang narinig last week. And sana genuine ang kanilang pag-trust sa inyo, genuine ang kanilang salvation, Lord, sapagkat you are looking, Lord, for somebody na sincere na believer, Panginoon. And I pray tonight sa aming Bible study and midweek service, ikaw mag-bless at help us, Lord, na ma-absorb namin ang inyong mensahe. And of course, Lord, I pray na sana po willing kaming mag-learn, willing kaming mag-accept ng mga truths, and isabuhay namin, Lord, i-apply namin ang mga truths after namin ito matanggap at mapakinggan. Maraming salamat po, Lord, for the Holy Spirit na siya pong mag-guide sa amin this evening. And this is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. According sa ating binasa, nakita ng Diyos si Adam na siya po ay nag-iisa lamang. Maybe na-feel ng Diyos ang na-feel ni Adam. Nung lumingon si Adam, nakita niya lahat ba? Lahat halos may partner, may kasama, may kawangis, may kamukha. However, sa part ni Adam, siguro pag lingon niya, wala siyang makitang somebody na katulad sa kanya. Okay, lahat mga kapatid, mga hayop, nakita niya may kasama. And that is why, nung nakita ng Diyos, yung na-feel po ni Adam, sabi ng verse number 8, nag-come up sila sa idea, "And the Lord God said, It is not good that the man should be alone." So nakita ng Diyos, there is something lacking. Nakita ng Diyos na something is missing sa life ni Adam. No? And that is why nag-come up siya sa idea. Sabi niya, "I will make him an helpmeet for him." So salamat ang Diyos, mga kapatid, nakita niya ang need natin. Siya ang Diyos na nakakaalam kung ano ang need ng bawat tao. Even sa time ni Adam, nakita na ng Diyos ang need ng tao. Okay? And that is why na-create po si Eve, mga kapatid. Okay? Now, take note, everything, mga kapatid, was exist by God's Word. Amen? Pag sabi niya, "Let there be light," nagkaroon ng liwanag. Okay? Let there be a dry land, nagkaroon ng dry land. Let there be an ocean, lahat mga kapatid. But nakita niyo po ang tao, di niya sinabi, "Let there be a man." Let there be a people. Hindi po niya sinabi. At nakita po natin ang story, kahit mga bata, alam nila na ang Diyos naghulma po. Baga, ang Diyos, ito lang ang creature, mga kapatid, or creation ni Lord na nag-effort talaga siya. The rest, by words lang. Pero ang tao talaga nag-effort siya. Gihulma niya, out of dust, kinuha niya, gihulma niya, and then after gihulma ng Diyos ang tao, gi-breath niya, gihipa niya ang nostril, and he became a living soul.
No? So napaka-special sa atin mga kapatid. Okay, katulad din po kay Eve, no? Kinuha po siya sa side po ni Adam, isa sa mga rib po niya, at ginawa po siyang helpmeet. Now take note, kayo po mga babae, ang inyo pong tawag, ang tawag po sa inyo is helpmeet. Amen? Helpmeet. So it doesn't mean po na helpmeet kayo is inferior. Pero special din po kayo. Pero ang nakadesign sa inyo is helpmeet. Ano kayo? Helper. No? To help somebody. Yun ang pagkadisenyo sa inyo. So, this evening again, ipagpatuloy ko lang last week, kung bakit po ang Diyos, mga kapatid, ginawa po siya, ang asawa po, ang kanyang function po ay helpmeet. In other words, kapartner po siya ng lalaki. In other words, siya po ay naka-assign na maging katuwang ni Mister, no, sa kanyang buhay at hanap buhay. Okay? So, sa tahanan, naka-design po siya. Okay? Now, take note, usually, anong ginapirma natin sa biodata? Mother's occupation. Di ba, Brad? Yung kahit elementary pa tayo nung una? Housekeeper. Di ba? Housekeeper. Or housekeeping. Kung tatay, anong occupation? Mali pala yung farmer. Farmer, Brad, is person. Pag sinabing occupation, yung trabaho, farming. Oh. Okay? Mali din po yung housekeeper. Kasi tao po din yun. Housekeeping. Oh, housekeeping dapat ang ilagay natin. Okay? Ang housekeeper, sinanay po yan. So, di ba? Housekeeping o housekeeper, sinanay po yan. Occupation, housekeeping. Sino yan? Ang nanay. So, ang mga asawa, nakadesign po siya sa house. Okay? Ang plano ng Diyos, sa bahay po siya. Helpmeet po siya ng husband. Now, paano kung wala sa bahay, ang misis wala sa bahay, ang wife, okay, like for example, gatrabaho siya, hindi siya full-time nanay, hindi siya full-time wife. Okay? Now take note, ang design ni Lord sa mga asawa is full-time housewife, hindi part-time. Sorry mga kapatid, pero this is biblical. No, maybe you would say, Pastor, parang hindi po ako boto kasi ang panahon natin ngayon, dapat dalawa na kayo maghanap buhay. Dapat kayo, ang tawag doon, magka-partner kayo. Pero mga kapatid, like I said, doon tayo sa biblical. Amen? Doon tayo sa Bible principle. Ano ang disadvantage? Okay, number one, recap ko lang ito para for the sake sa wala. Okay? For the sake sa wala, the husband is no longer her provider. Amen? Ano, Brad? Si husband, hindi na po naging provider ng wife. Sabi ng Bible, ang husband, si lalaki, siya ang mag-provide sa need sa loob ng bahay. Sinong binigyan ng instruction? Si lalaki, the husband. Na kung si babae na, nabayulit ng principle sa Bible. Kung ang babae na ang nagatrabaho, okay, sabihin man natin kahit both si lalaki or husband nagtrabaho, nabayulit pa rin niya. Kasi ang design niya is dapat full-time mother ang nanay. Okay? Lalo na kung ang lalaki lang ang sa bahay, si Mrs. ang gahanap buhay. Okay? So nabayulit natin ang Bible principle. Now, okay, 1 Timothy chapter 5 verse number 8. Again, ito yung ating proof. Ito yung ating text, mga kapatid. Na kung bakit dapat ang babae ay nasa bahay dapat, no? And ang si lalaki, siya dapat ang mag-provide. Sabi ni Paul, si Paul pang may sulat dito, mga kapatid. Okay? Sulat niya kay Timothy, but if any provide not for his, take note, the word his, lalaki po yan, for his own, and especially for those of his own. Okay, his pa rin ginamit. He hath denied the faith. So sinabihan po niya si Timothy, kung sino man sa iyo, member dyan sa inyong church, na di marunong mag-supply, mag-provide sa needs sa kanyang tahanan, especially sa kanyang sariling pamilya, own house. Sabi niya, sino ang tao yan? Anong klaseng tao siya?
he hath denied the faith. Gideny niya ang faith. Tapos sabi pa, and is worse than an infidel. At masahol pa siya sa hindi mananampalataya. So kapag ka ang isang lalaki, Brad, nag-fail siya sa pag-provide sa need sa kanyang tahanan, okay, sabi ni Paul, is worse than infidel. No? Mas sobra pa siya sa unbeliever. That is why ito yung Bible principle na gusto nating maintindihan. Na dapat po tayong mga lalaki, Brad, dapat tayo as much as possible, kung pwede lang, no? Pwede lang, dapat tayo ang provider. Hindi po si Mrs. Amen? Hindi si Mrs. Biblical concept, mga kapatid, na si lalaki. Kaya sa mga babae po dyan, okay? Someday, piliin nyo bago kayo mag-asawa, bago kayo magkaroon ng, or may manligaw sa inyo someday. See to it, make sure na yung lalaki na yan, first of all, may trabaho. Okay? Kasi anong i-provide niya kung walang trabaho? Alright? Now, kahit sabihin natin, walang mataas na pinag-aralan, walang degree. Importante ba? May trabaho. No? Basic po yan sa lalaki. Anong guarantee mo na mabuhay ka kung ang lalaki walang trabaho? At ikaw, babae, ikaw pa mag-provide sa need nyo someday o sa pamilya mo someday, naghanap ka lang ng problema. Di ba, Brad? Na imbis wala kang problema, ikaw patuloy ang magsapupo, ikaw patuloy ang magsalo sa lalaki na responsibilidad. Sa halip, pwede siro ka mag-contribute, magtulong, pero yung primary na duty ng lalaki, which is supposed to be, dapat sa kanya, ikaw na ang nagsalo. Oh. So, hindi po natin na-violate po natin ang principle sa Bible. Kaya mga babae, pag magkaroon kayo, diyan pa kayo, lalo na mga single, at someday magbalak na mag-settle down, okay, wag lang kayo mag-after sa itsura. Amen? Okay? Wag kayo mag-after na, abi pastor kay, nami abi siya pastor kay caring. Oh. Basin subong caring pa na, kay single pa. Oh. Ulitaw pa ka mo, soltero. Pero, kumusta? Kung kayo na talaga, na take note, ang buhay mag-asawa, it is a lifetime commitment. Hindi mo pwede na, nakasal na kayo, hindi ka man kiring ka lang pala nung una, tapos ngayon, totoong kulay mo, lumabas na. Mag-atras na ako, mag-back out na ako, maghiwalay na tayo. Ay, hindi po ganun kadali. Kailangan ka pa magpa-anal yan. Wala ba tayong divorce dito? Kailangan ka mag-prepare ng 250,000 to 300, o baka ngayon, medyo less na. Kaya, bago ka magpahigot, situate na yung lalaki na yan, hindi lang caring ang i-consider mo. Dapat i-consider, dapat mga babae wise, subong, dapat trabaho ang i-consider mo. Bahala na yung itsura. Mapiyungan ng itsura na, maskingan, butangan mo lang, masking tip na diya, o anuhan mo lang na, ipabunit mo lang na, magwanta na. Pero yung walang kain-kain, walang pera, walang isasaing, di na magwanta. Hello? Di na kaya piyungan. Wala kang bigas, walang ulam. Ang itsura na mga kapatid, pagtulog ninyo yan, makalimutan yung itsura yan. Lalaki, babae. Pero yung matulog ka, walang kain-kain, mahirap matulog yun. Hello, amen? Kaya dapat wise. Hindi lang, i-consider mo ang good side, i-consider mo talaga yung pinaka-biblical na principle. Dapat may trabaho. Okay? Hindi na uso ngayon yung paitsura-itsura sa panahon natin ngayon. Dapat ang lalaki madiskarte. Kaya di na matigang ang itsura. Dapat madiskarte. Kaya mahirap. Mahirap yung later on magsisi. Okay? So, the husband is no longer her provider. Ano pa? Pangalawang disadvantage, kapag si Mrs. out sa tahanan, Brad, okay, not only the husband is no longer her provider, the second thing, the husband is no longer her protector from physical, moral, emotional harm. I-discuss ko ito last Wednesday. Amen? So kung wala, Brad, regardless kung abroad o hindi, once ang babae, si Mrs. nagtrabaho outside sa tahanan, outside sa bahay, susceptible siya, vulnerable siya, kasi exposed po siya sa labas, prone siya ng abuses, prone siya ng harassment. It could be harassment kung gatrabaho siya, empleyado si babae,
ang asawa, empleyado siya sa labas, sa company, or anuman, pwede siya, prone siya ma-abuse ng employer. Pangalawa, pwede siyang ma-abuse kung hindi si employer, kanyang, colleagues, kasama sa trabaho. Or ikatatlong, maka-abuse sa kanya, yung mga customer. Nakuha niyo? So, tatlo mga kapatid. Employer, kasama mo sa trabaho, or it could be customer mo or client mo. Hello, amen? Totoo yan. At marami tayong nakikita, Brad, na mga abuses nangyayari sa workplace, sa mga opisina, sa mga trabahoan, sa mga mall, kung saan-saan pa. At tayo po ay nagulantang na lang na, uy, ganito, gi-rape ni employer, gi-rape ng kanyang kasama sa trabaho, ka-opisina, or meron siyang kliyente. Bakit po? Kasi hindi siya naproteksyonan ng kanyang husband kasi wala siya. Wala siya sa poder ng kanyang husband. So, exposed siya. And take note, hindi lang po physical protection dapat ang husband, Brad. Emotional. Amen? Brad, kasi ang mga babae, ano yan? Emotional. Kaya kailangan nila ng somebody. Na kung emotional ang babae, tapos wala ang husband, kaya naghahanap doon ng somebody na makaano sa kanyang emosyon. Nakuha nyo? Makapuna, makamit sa kanyang emosyon. Si lalaki din doon sa, emosyonal din sila. Ay, pareho manggalita. Ako po, emosyonal po ko. Ay, ikaw gali, gani ba? Nakarelate ko ba? Ay na. Before you know it. Amen. Yun ang mga kapatid. Okay? Yun ang mga possibilities. Prone siya. The workplace, regularly expose her to possible harm. Kaya dapat ang lalaki, gidesign si lalaki na protector. Siya po yung shield. Dapat i-shield natin ang babae physically, morally, and emotionally. Yun po ang function ng lalaki. Kaya dapat provider siya. Para si Mrs. dapat sa bahay na lang. No? Dapat sa bahay na lang. Okay? Kung meron mang harassment ba, siguro lesser. Okay? Compare sa kung nasa labas po siya. Okay, pangatlo po na disadvantage, multiple authority or accountability is introduced. Okay? Kasi bakit naging multiple authority? Si babae, ang kanyang authority, ang kanyang head is, sino? The husband. Klaro, amen? Sino ang head ng wife? Is the husband. Ephesians chapter 5, verse number 22, na si Jesus Christ is the head of the church, tapos ang husband is the head of the wife. Now, kung katrabaho si wife sa labas, siyempre ang kanyang amo, nagiging head na niya. It could be supervisor niya, superior niya, boss niya. So, dalawa na ang kanyang authority. Pagdating sa bahay, si Mr., pero pagdating sa opisina, si Sir. Okay, ngayon, sabi ng boss, o sabi ng mister, o dapat si Mrs. dapat by 5 nakauwi na. Pero sabi ng boss, mag-overtime ka. Wala mo nang mag-extend tayo kaya may hinahabol tayo, may kliyente tayo. Mag-overtime. So, ngayon, ka-empleyado si Mrs., duty bound siya. Duty bound siya na mag-obey. Kay kanyang amo yun. Superior niya yun. Boss niya po yun. So, tuloy mga kapatid, na-violate niya. Ang leader niya dapat na sundin ang kanyang husband, pero pagdating doon kay katrabaho siya, may another leader naman siya. At minsan ito sometimes, Brad, ang leader sa bahay at leader sa labas, medyo nagkaroon ng conflict. Lalo na ngayon, sabihin naman na, okay, mag-duty kayo kahit holiday, importante ito. Tapos sabi ni Mr. Mag, sa holiday, sa ito yung plano natin, ito yung puntahan natin, kasamang mga bata. Pero sabi ng boss, hindi, wala mo na ang ating holiday, magtrabaho tayo, mag-report tayo. So ngayon, walang magawa si Mrs. Mag-obey sa kanyang amo. Otherwise, pwede siyang ma-reprimand or pwede siya, may mga pwedeng penalties or reprimand or whatever na pwedeng sa kanya, Brad. Pag di siya nag-obey. Bakit po? Kasi, Brad, empleyado siya.
So, yun ang possibility. Okay? Yun ang disadvantage kapag ang isang nanay is working compare sa housewife lang. Multiple accountability, multiple authority. Okay? Which is dapat ang gusto ng Diyos, ang kanyang authority, Brad, walang iba, ang kanyang husband. Hindi niya sinabi na ang employer, head niya. Ang kanyang supervisor, head. Ang sinabi sa Bible, Brad, na head ng wife is the husband. Wala na pong ibang head. Si pastor, dili head. Amen? Oh, hindi head ng wife, ang pastor. Ang head ng wife, ang kanyang husband. Okay? Mga kapatid, kaya dapat kayong mga wife, doon kayo mag-submit sa inyong husband. Alright? So yun po ang design ng Panginoon Diyos. Multiple accountability. Anong sabi ng chapter number 6, verse number 10? Matthew chapter 6, verse 10, Brad. Chapter 6, verse number 10. Matthew. Si Jesus Christ ba? Dito. Oh. Ito yung sa kanyang, pag-teach po niya ng prayer sa kanyang mga disciples. Parang sabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. So ito po yung, ang point natin dito is yung kanyang will, gisubmit ni Lord. Gisubmit niya ang kanyang will sa kanyang Father. Na despite, mga kapatid, Diyos siya, pero nung nasa lupa siya na mayroon siyang mission, gibaba niya, gisubmit niya ang kanyang pagiging Diyos sapagkat sinunod niya, Brad, ang kanyang, the will of His Father. Hindi po niya gi-insist na, sabi niya, equal lang tayo. Father ka, son ako, pero equal tayo. I am also God. Pero hindi po sinabi ni Jesus Christ. Nag-yield po siya sa will ng kanyang Father. So, dapat gano'n din po sa atin. No? Mag-yield tayo kung ano pong will ng Diyos sa atin. Okay. Ano pa? An independent spirit is fostered. No? Magkaroon ng spirit si wife na independent. Instead na dependent siya sa kanyang husband, tuloy magiging independent siya. Ma-develop yung attitude na independent. Okay? Lalo ng babae, pag makalasweldo ng malaki. Oh, tapos umangat ang kanyang posisyon. Oh, sometimes, medyo ang babae magkaroon din ng pride minsan. Kaya ko na. Oh, kaya pwede niya nang sabihin ang gusto niya. Kasi malaki na yung sweldo niya. Okay, may posisyon na siya. So, pwede niya nang diktahan ang kanyang husband. Okay? So, which is hindi maganda. No? Kasi na-develop na yung independence niya na spirit, mga kapatid. Okay? Ano pa? She is not being a keeper at home. Therefore, the word of God is blasphemed. Ano ang design sa mga babae, mga wife? Like I said, she should be a keeper at home. Keeper at home. Yun. Hindi keepers of another home. Hello, amen? Lalo na sa mga, anong tawag? Mayroong bagong term ngayon yan, Brad? Yung dati is, ano man siya? Domestic helper, DH. Meron ng bagong tawag ngayon sa yung mga kasambahay sa Middle East o sa ibang bansa. Kalimutan ko yung Okay? So sometimes, ano ang common? Okay, ganito. Umaalis ang wife, magpunta sa abroad, magtrabaho, maghanap buhay para mai-provide dito sa Pilipinas. Giiwanan ng bata, nagbantay ng ibang bata. Yes or no? Now, which is, ang kanyang tungkulin, ang kanyang primary na trabaho bilang wife ay mag-alaga ng kanyang anak. Siya dapat. But ang responsibility ba na magpalaki, mag-alaga ng anak, hindi si ugangan. Hindi si lula. Hindi si lolo. Hindi si tita. Higit lalo, hindi si yaya. Yang kaman na yan na mag-alaga sa anak, that is given to the parents. Hello? Oh, ay nagigaimin karon. Basta mo ni nga topic daw, budlay ipaimir. Divided kami ang isip eh.
Pastor daw, budlay gidabi, pastor eh. Gustuhon man tani namon, pero anon ta, pastor? Ang sitwasyon. Pero mga kapatid, ang word of God kasi non-negotiable magud ni. Di man natin pwede sabihin na laktaw-laktawan ta lang ni kay Lord, ikaw na lang intindi, Lord, kay anhon ta, Lord, kay amo manggid ni pigado manggid. Lord, i-consider na lang, Lord eh. Mamaya, i-discuss ko mga kapatid ang virtuous woman. We have example in the Bible na family-based, home-based, nagnegosyo siya. Oh, basahin. Studyhan mo ang Proverbs 31. Bakit tinawag siyang virtuous woman? Isa-isahin natin yan. Sa sunod, kundi natin makaya ngayon. Isa-isahin natin yan. Bakit tinawag siyang virtuous? Anong meron sa kanya? Kahit nasa bahay siya, nag-merchandise siya, skilled siya, napakain pa niya ang pamilya niya, mga anak niya, tapos proud ang kanyang husband. Nagnegosyo siya, Brad, pero family-based, home-based. So, pwede pala na kahit di ka mag-abroad, na pwede kang magkaroon ng negosyo, pwede kang maghanap buhay, na hindi lagi ang solusyon abroad. Amen. Sometimes ang ating option kaagad abroad. Nakala natin na wala nang opportunity sa Pilipinas, kaya mag-abroad tayo. Actually, ang kulang sa atin, diskarte. Takot tayo. Yun ang problema sa atin. Ako, sa totoo lang mga kapatid, okay, naku-confuse ako or ako. Bakit itong mga unsaved, pusunada masyado, mga unbeliever? Yung mga unbeliever ba, magnegosyo, grabe ka porsigido. Samantala, tayo ng mga Christian, we believe we have the Holy Spirit of God, bigyan tayo ng wisdom, takot tayo. Hello, amen? Tapos ang ating solusyon, abroad. Akala natin yun na yung ng Panginoon sa atin. Pwede pala mga kapatid na hindi na kailangan masacrifice ang ating pamilya, ating husband, ating mga anak. Higit lalo ang ating church life. Amen? Do you think ang nasacrifice lang pamilya mo? Spiritual life mo, Brad. Tanungin mo yan, bibihira lang. Okay lang yung mga Middle East countries na medyo liberal, like Dubai, yung iba na may mga church na tayo na underground lang. At least nakapag-church sila. Although hindi Sunday, Friday, pero may time sila na nakapag-church. Pero punta ka Saudi Arabia, punta ka Kuwait, punta ka sa ibang napaka-radical, very fundamentalist, na pag ikaw babae, pag naglabas ka, wala kang tubaw-tubaw, pwede kang aristuhin anytime. Kaya ang kanilang law doon, talaga magtubaw ka. Ganon ka, ang ibang Middle East, but stricto. Ganon. That's why, mga kapatid, na sabi dito, okay, na she is, what? Keepers at home. Keepers at home. Then what else? Ano pa? Ang disadvantage, pag working mother, ang isang nanay, she violates the pattern of Christ, relationship to His church, which is to be modeled in our marriages. Okay? She violates the pattern of Christ, relationship to His church. Christ, sabi niya, si Christ, and then the husband, and then the wife, and then the children. Yun yung sequence, yun yung order. Christ, husband, wife, children. So kung wala ang wife, di na nasunod ang order. Christ, husband, children. Wala na. Kasi wala si wife. Wala ang wife. Ano pa? She becomes a poor role model for the younger women. Kapag ang isang nanay is working sa labas, nagiging poor role model siya. Hindi siya nagiging good example. So sasabihin, it could be, ng anak niya na babae, pag nagkaroon ako ng pamilya, katulad kay nanay, magtrabaho din ako. Kasi nakita niya si nanay, gatrabaho. So, isip ng bata, nung maliit pa siya, na okay lang magtrabaho ang nanay. Kaya susundin din niya. Whereas kung si nanay, nasa tahanan lang, magiging homebodies din ang bata, ang kanyang anak. Sabi niya, si nanay, dito lang sa bahay, nag-take care kay tatay, nag-take care sa amin mga anak.
So pag ako'y nagkaasawa, susundin ko si nanay, dapat dito lang din ako sa bahay. Oh. Kasi whether we like it or not, ang bata talaga nagatingin, naga-observe. So kung anong nakikita niya, minsan ba na-adapt ng mga bata? Amen. So, pag nakita ito ng anak na babae, na si nanay working, malaking possibility at percentage na siya, pag nagkaroon ng pamilya, magtrabaho din siya outside. Di ba? So wala na ang example sa Bible, wala na na-follow, na-violate ng mga kapatid. She becomes a poor role model for the younger women. Kaya nga nung una, wala pa si Clint dumating, nagtrabaho si Ma'am Vic. Una, Muti. Sunod, Chukim. Sunod, Happy Living. Ang last na gitrabahoan, Home Solutions. Home Solutions. Igawa siyang consultant ng products. Mga products ng home solution. O nag-decide siya o mag-stop. Okay. So, bakit kailangan pa magtrabaho? Dalawa man tayo, makasurvive pa. Eh, lalo na ngayon dumating na si Clint. So, di na talaga pwede. Eh, may na. So, yun po mga kapatid. Okay? Mahirap pag okay lang kung ang lalaki gatrabaho, walang problema. Pero pag ang babae, marami pong disadvantage. Okay? Ano pa? She invests her heart in another man's life work. Another disadvantage, she invests her heart in another man's life work. Sometimes, ang loyalty ng misis nandun na sa trabaho. Ay, hindi kailangan kong mag-duty. Ay, hindi kailangan ako mag-report. Ay, hindi pwede na mag-absent ako. Sabi ng husband, Ma'am, pwede ka muna mag-absent ngayon? May puntahan tayo, importante, samahan mo ako. Sabi ni wife, ay hindi pwede kasi bawal po mag-absent sa amin, sabi ni sir. Oh. So ngayon, ang loyalty, doon pa kay sir, doon pa sa trabaho, doon sa opisina. Hindi na sa pamilya. Okay? So ang kanyang, ang heart niya, nandun na. Anong sabi ni Lord? For where your treasure is, there will your heart be also. Kaya minsan, nagmamaktol na ang husband. Oh. Saan ka ba? Tinatawagan kita, kausapin kita. Hindi kita makontak. Ay, may meeting kami. Oh, ganyan. So, yan mga possibilities, mga kapatid. Okay? Tapusin ko na lang ito para next time tayo. What else? Ano pa? She often becomes unavailable. Kapag katrabaho si Mrs., number 1, she is often becomes unavailable for family or assembly, okay, and local church. So dalawa po, kapag katrabaho ang misis, sa family, hindi siya available. Pangalawa, sa kanyang church. Ilang bisis na, yung iba dito, ga-reunion, wala ka, kasi may trabaho. Tama? Oh, ay, di ko pwede mag-absent kay, o bakit wala si ay, may trabaho kasi. O kaya hindi pwedeng mag-absent. Oh. Yan, family affairs, reunion. Eh lalo na sa ating pamilya, yung sarili mong pamilya, Brad. Oh, hindi ka available. Okay? Which is yung trabaho mo from morning hanggang gabi, yung nanay, yung mga kapatid, yung routine mo, hindi na nagagampanan. At pangalawa, yung church. Like I said kanina, maraming mga Christian, lalo na pag sa labas, okay? Sa labas, hindi po makapag-church ay dahil sa trabaho, nature ng trabaho. Okay? So yun, mahirap, no? Gaalaga ka ng ibang bata, samantala bata mo, di mo na alagaan. Gipamper mo yung ibang bata, gialagaan mo, ginaligo mo, grabe yung pag-care mo sa ibang bata. Di mo kaya tanungin, ang anak ko kaya, naalagaan ko ba ng ganito? Ganito kaya, natulog kaya itong anak ko doon sa Pilipinas? Nakatoothbrush kaya yun? Nanibin kaya yun? Nakakain kaya yun? O sabihin natin, andyan si mister. Pero lalo na pag marami, tapos busy, may iba. Di ba? Mahirap gani alagaan kami, nahirapan gani kami ni Ma'am Vic, isa lang si Clint. Iha mas more, 2, 3, 4, 5. Tapos sunod-sunod pa, do, re, mi, pasulati, do tilaso, pamirido. Oh. Ano na yan? Yo, Brad? Dapat i-monitor mo.
Di mo pwedeng sabihin, dalag ko na pastor. Hindi pwede. Kahit dalag ko na Brad, i-monitor, tungkulin pa rin natin na magulang. Iba pa rin yung bata, Brad, makinig kayo parents. Iba pa rin ang bata na lumaki na talagang taking care sa magulang. Iba ang feeling, Brad, iba ang bonding, iba ang emotional attachment sa anak na hands-on ang magulang kaysa hindi. I tell you mga kapatid, believe me or not, iba ang attachment sa bata. Kung si nanay gapalaki, si lolo, si lolo, si lola gapalaki, si tita gapalaki, sila ang nag-aalaga, compare sa magulang ba, compare sa nanay. I tell you, iba talaga. Malaki ang diferensya. Kaya minsan, ang abroad, iiyak pa yung mga bata pag alis ni yaya, ni tita, kaya naka-attach na. May emotional attachment na sa ilang taon. Maliit pa, pagdating niya, baby pa. Pag alis niya, 6 years after, wala na, iyak-iyak na, tita, I want to go with you in the Philippines. Don't leave me. Yaya. Wala na. Pero yung anak niya dito, iniwan, Mama, don't leave me. Sorry, anak, Mama will come back after 5 years. Baliktad. Migo pa ta? Sige, padayon tara ni next Wednesday, kaya wala ka mo kapatid, sobra pa ito sa real talk. Biblical po ito. So sana di kayo ma-offend sa akin. Bilang pastor, di man pwede na i-skip ko ito. Lord, huwag ko lang ituro ito kaya baka ma-offend yung iba. Baka, no Lord, magdamdam sila. Sabi ni Lord, compromiser ka, pleaser ka pala. Depende na sa inyo kung mag-ubi kayo o hindi. Basta ako mga kapatid, ituro ko ito sa inyo. Para yung mga next generation, hindi lang sa inyo, Brad. Ang aking ginadipinsahan, itong mga susunod natin. Kasi ano na lang matira sa mga nanay natin sa next generation, kung mapatay natin tayo, itong mga nauna-una, wala na tayo. Tapos ito, ano na lang ang maging church member ba? Puro mag-abroad. Kaya may manaturuan. Kaya akala nila abroad ang solusyon. So, wala nang nanay maiwan sa sunod na generation natin. Kaya puro na abroad. Si Lorraine nag-abroad, si Makin nag-abroad, si Dayan, si Saysay, o si Princess, si Bablin. Namin mag-abroad kayo. Danar, tapos ganito. Ganyan. So, ang mentality, ang mindset, puro abroad. Ang mga membro na bilin ba, puro lalaki na. Ayun na. Bakit ba? Nag-fail tayo sa pagturo. Di ba? Kaya, I hope and pray, i-consider natin ito mga kapatid. Amen? This is Bible principle. Okay, tayo po tayo please. Okay, kulang ating oras. Dear God, salamat Lord sa inyo pong salita na aming narinig ngayong gabi. Sana Lord, ang aming puso ay hindi kami, Lord, ma-offend, hindi kami ma-upset, hindi kami magdamdam, because this is, Lord, Bible principle.